praise and thank God po sa Panginoon sa kanya pong kabutihan po sa bawat isa. And welcome po sa ating pong mga kapatiran po from UAE sa pamumuno po ni ang una po ni Teacher Albert and his family. And talagang nakaka-bless po yung lungkot ay napalitan ng saya, Kaya talagang sabi namin Sister Arlene ay na hindi po natin pwedeng diktahan ng Panginoon. Meron siyang perfect timing, dahil po, hindi ko na po papatagalin, and please open your Bible in the book of Nehemiah, chapter 9, verse 6. Verse 6. So, akin na lamang pong basahin at inyo pong sundan po sa inyo pong mga mata. So, Nehemiah chapter 9, verse 6. Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth, and all the things are therein, and all that is therein, and thou preservest them all, and the hosts of heaven worshipeth thee. Tayo po ay panandali ang yumuko, pumikit at manalangin. O dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, again, we witness yung pong kapangyarihan mo, Panginoon, na talagang pag ginusto mo, ay mangyayari, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na wala pong makakapigil sa iyo pong gawa. At Panginoon, dalangin ko po sa gabi po na ito na wala pong ibang mapapurihan, wala pong ibang maitaas, kundi ikaw lamang po. At gamitin niyo lamang po ako na inyo pong tagapagsalita. At tulungan niyo po ako, Panginoon, na ibukas po ang aking bibig at masambit ko po yung gusto niyong ipasabi sa bawat isa. At ipalain niyo po ang mga brethren namin sa Zoom at mga brethren po namin sa UAE na nagtsatsaga, nagbibigay ng oras para makinig ng inyo pong salita na amin pong may apply po sa amin pong pang-araw-araw po, Panginoon, na that yun po yung aming pong desire po, Panginoon, na lumago, matuto, at mayroon po kaming baon-baon po, Panginoon, na matututunan po, Panginoon. Maraming salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. So yan po, So, nung pinag-aaralan ko po itong Nehemiah, kasi biglang chapter 9 siya eh. So parang sabi ko, parang hirap unawain ano ba yung context niya. Sabi ko kay Pastor Jake kanina, Pastor, baka pwedeng bigyan ako ng kahit 1 week, sabi. Sabi naman ni Pastor, kaya mo yan. And kung ano yung i-reveal sa'yo ng Panginoon sa text na yan, just do it. So, I follow my pastor. Ang ano po yung, siyempre, andun po kasi yung halong kaba kasi talagang iba po yung merong mga may buong pamilya yung first time na buong pamilya yung hindi pa anniversary pero kinakabahan ka na eh. Sabi ko, nagpray-pray na ako sa isip ko na Panginoon, ano man yung masambit ko. Kasi binabasa ko siya na hindi pumapasok. Pero nung binasa ko yung chapter 1, doon ko naunawaan yung ano ba yung context niya. So dito po mga kapatid, sino ba si Nehemiah? If Nehemiah is listening right now in UAE, si Nehemiah po pala, ay akala ko dati siya po ay propeta, Pero sabi po ng Bible, si Nehemiah ay isang leader or a good leader, yun po isa pong characteristic ni Nehemiah. And one of his characteristic din na makikita po natin
is isa po ay isang leader na mapalanginin, prayerful po, ano. Isabihin po ng prayerful, ano siya, madalanginin siya, ano. Hindi po, pag mayroon po siyang desisyon na gustong gawin, inuuna niya yung Panginoon na nagpe-pray siya, ano. At dito po sa chapter 1, mga kapatid, makita po natin sa chapter 1, verse 1, to 3, makita po natin dyan yung pong situation, ano? Yung situation po, mga kapatid, na dito po makita po natin na meron pong report galing po sa Judah na ito pong mga Israelita po ay inaalipin, ano? Sila po ay pinagtatangkahan. Pero itong kasing si Nehemiah, that time, ay siya po ay naninilbihan, ano? Siya po ay isa pong cupbearer po, ano, ng isa pong hari, ano? Diyan po sa Nehemiah chapter 1, verse Nehemiah chapter 1, verse 3. Makita po natin yung trabaho po ni ni Nehemiah. Ano ba yung trabaho diyan? Isa pong cupbearer. Pag sinabi pong cupbearer, mga kapatid, siya po ay taga-serve, inumin ng mga hari, ano. Ibig sabihin, yung trabaho niya hindi po basta-basta, kasi po yung pong iniinom ng hari ay doon po nakasalalay yung mga kinakain niya. Siyempre, pag hari po ng Persia, ano, si King Artaxerxes po kasi ay siya po yung hari na pinagsisilbihan ni Nehemiah, ano. To make the story short, dito po na mayroon siyang narinig na yung pong mga kababayan niya sa Judah, na ito pong mga Israel ay they are in a great affliction, ano. Talagang pine-persecute sila. Pero dito ko na-realize yung chapter 9, kasi yung chapter 9, yung context po niya dyan, nag-repent po yung mga Israelita eh. So bakit po ba sila nag-repent? Ano? A short background, dahil po sila po ay sumuway sa Panginoon. Nakakaranas po sila ng mga afflictions, nakakaranas po sila ng mga pagsubok, o pati yung mga kalaban nila, tinitira sila. Why? Because meron po silang nagawang, hindi po sila nag-disobey sa Panginoon. Kaya mahirap po, mga kapatid, pag tayo ay nagdi-disobey sa Panginoon. Ano? Pag tayo ay nagdi-disobey, marami po tayong mga afflictions na mararanasan. Kaya dito po, si Nehemiah ay talagang gumawa po ng paraan, ano? Nalaman niya na siyempre pag ikaw yung kababayan mo inaalipin, yung kinukutya, siyempre tayo po bilang isang tao o kababayan natin, siyempre meron po tayong concern, ano? At si Nehemiah po, ito po siya, may puso po siya pagdating sa mga kababayan niya, o let's say sabihin na lang natin na brethren, ano? Kaya dito ang ginawa ni Nehemiah, mga kapatid, ay nag-pray siya. At yung prayer niya, hindi po pansarili, kundi yung prayer niya para dun sa mga Israelita na naiwan sa Judah. So, maganda naman yung kanyang prayer, pero dito ni-reveal din ng Panginoon kung bakit sila nakaka-experience ng afflictions. Dito po sa chapter 1, verse 3, ano, dito po, tinukoy po yun. Kaya dito po, ang pinag-pray niya, na payagan siya nung kanyang amo na si King Artaxerxes na pumunta sa Jerusalem, ano. So ayun nga po, to make the story short, bilang isa pong cupbearer, mahirap pong humanap ng kapalit. Kasi nga ibig sabihin, mayroong tiwala yung hari kay Nehemiah eh. And hindi po basta-basta yung tungkulin ni Nehemiah, ano? Ibig sabihin, maganda yung reputasyon niya. Pinagkakatiwalaan itong si Nehemiah. Ganun po yung kanya pong karakter, ano?
And isa po sa makita po natin yung kanya pong prayerful, mapanalanginin siya. Ngayon, syempre, si Nehemiah, hindi niya naman po wala siyang, baka hindi ako payagan nito kasi hari ito eh. Mahirap makahanap ng ipapalit sa akin. Pero dito po makita po natin na isa pong sagot ng Panginoon kahit sa mahirap na sitwasyon. Pag ang hiling natin ay para po sa mga brethren po natin, ay gumagawa po ang Panginoon. Nakikita po natin yan dito sa chapter 2. Ano mga kapatid? Sabi niya po dito, and it came to pass in the month Nisan in the 20th year of Artaxerxes, the king, that wine was before him, and took up wine and gave it unto the king. Now I had not been before time said in his presence. So nakita niya si Nehemiah na malungkot. So bilang hari, siyempre makikita mo yung taga-serve mo na malungkot. Siyempre, mag-iisip, at ano bang nangyari sa iyo, Nehemiah? So dito, bago nag-pray o bago umaksyon si Nehemiah, nag-pray muna siya. To make the story short, makita po natin na si Nehemiah po, mga kapatid, ay yung kanya pong, yung king na pinagsesilbihan, siya na po mismo, ginamit po ng Panginoon para yung mga needs nila, para siya po ay payagan. At yun nga po, hanggang sa nakapunta po siya sa Judah para kamustahin po itong mga Israelita. At yun nga po, at isa pong makita po natin dito na karakteristik ni Nehemiah, yung kanyang pong pagmamahal sa mga Israelita. And yun nga, dito sa chapter 9, dito po ay nagrepent itong mga Israelita dahil nga sa kagustuhan ni Nehemiah na sila ay tawag po dito, ma-realize nila na mayroon po silang nagawang pagkasala sa Panginoon. At yun po yung gustong ipunto ni Nehemiah dito, na we need to repent our sins. Kailangan po natin na i-confess yung mga kasalanan natin para tayo ay tulungan ng Diyos. At dito po sa chapter 9, dito po makita po natin yung pong pagsisisi, yung totoong pagsisisi po ng mga Israelita. Ang tanong, si Nehemiah po ba yung nakapag sa kanila? Hindi po ang nakapag convict po sa kanila yung pong salita po ng Panginoon. And makikita niyo po sa chapter 8, and all the people, chapter 1 po, Nehemiah chapter 8 verse 1, dito and all the people gathered themselves together. Ibig sabihin yung gathered, ito pong ginagawa po natin, nag-gather po tayo, nakikinig po tayo ng salita po ng Panginoon, and sila, nung narinig na nila yung salita ng Panginoon, na-convict sila. So tignan niyo po yung kapangyarihan po ng salita po ng Panginoon. At yun pong ginamit po ng tao, ay ginamit po ng Panginoon, syempre yung pong mga servant po, tama po, gaya po ni Nehemiah. Kaya makita mo talaga yung puso ni Nehemiah na hindi siya makasarili. Iniisip niya pa rin yung mga brethren niya, yung mga Israelita. Kaya dito, sa Nehemiah chapter 8 verse 1, nung sila po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, sila po ay na-convict sa salita ng Panginoon, di ba? Dito sa chapter 8 verse 1, makita po datin dito si Ezra po ang nagpipreach the Lord commanded Ezra to preach, and balik po tayo sa chapter 9, at dito po makikita po natin yung totoong pagsisisi ng mga Israelita. So, paano po ba natin makikita ang totoong pagsisisi? Sa chapter 9 verse 1, makita po natin na sila po ay nag-fasting. Sila po ay nag-fasting and with sackcloths and earth upon them. At makita rin po natin na
makikita rin po natin na talagang sincere yung kanilang pagsisisi, mga kapatid, kasi ang sabi sa chapter 9 verse 2, and the seed of Israel separated themselves from all strangers and stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. So doon po makikita po natin na na-convict po talaga sila doon sa salita po ng Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, napakahalaga po talaga ng meron po tayong prayer meeting, uma-attend po tayo ng mga gawain. Kasi po pag wala po tayo napapakinggan na salita ng Panginoon, paano po tayo makukonvict? Paano po tayo maitatama, mga kapatid? Diba? Kaya napakahalaga po nitong prayer time, mga kapatid. Alam ko po, bawat isa ay pagod na. Pero sa atin, bilang mga totoong mananampalataya, dapat ito yung dinidesire natin na makapakinig ng salita ng Panginoon. Actually, mahirap tumanggi po pagdating sa salita po ng Panginoon. Kung yung ating mga pastor nga pinapagalitan tayo di ba? Paano na lang pag yung Diyos yung magalit sa atin? Kung yung pastor nga hindi mo masunod, yung Diyos pa kaya, di ba? Hindi malaking pananagutan po ito, mga kapatid. Kaya I praise and thank God po kasi talagang nagsabi ako kay pastor kanina na talagang, pastor, kailangan ko po munang pag-aralan ito. Kasi para sa akin, mahirap po magsalita ng hindi naman talaga nanguhula. Pero salamat po sa Panginoon dahil siyempre siya naman po magbibigay po ng wisdom po. So ayun po, at makikita po natin dito na talagang makikita mo sa mga Israelita na sila po ay nag-confess po dito. At sa tulong din ni Nehemiah, kasi makita mo yung karakteristik nitong si Nehemiah. Meron siyang leadership, meron siyang karakteristik na leadership, and yung kanyang prayerful, yung pagka mapanalanginin niya. Hindi lang siya nagpe-pray, hindi lang siya gumagawa, kundi merong action po, mga kapatid, na makikita. At yun po yung kagandahan po kay Nehemiah po, hindi lang sa salita, hindi lang sa prayer, kundi merong action. Kaya dito, pag binasa po natin yung Nehemiah, napakaganda po niya. At ayun lamang po, mga kapatid, nawa po ay meron po tayong natutunan. And tayo po ay mag-pray. O dakilang Diyos na Ama namin po na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong salita. Maraming salamat po sa paalala, Panginoon, na dapat po kami ay hindi po lumiban, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita, especially sa prayer time. At salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Nehemiah, Panginoon, na nawa po ay gayahin po namin yung kanya pong karakteristik na siya po ay mapanalanginin, hindi lamang po mapanalanginin, kundi siya po ay doers of the words. And yung pong puso niya po, Panginoon, sa kanya pong mga kapatid na mga Israelita, hindi po siya nakakalimot, maski mataas na yung posisyon niya, maski na siya po ay cupbearer, ay talagang yung puso niya po, gustong-gusto niya na ma-lead itong mga Israelita at mag-confess po sila. And kagaya din po namin, Panginoon, kami po ay madaming pong pagkakasala po, Panginoon. At thank you for always giving us the chance na magsisi, Panginoon. At malaman po na kami po ay talagang nagkakamali po, Panginoon. We are fallible. Kami po ay madami pong nagagawa po na hindi po kami perfecto, Panginoon. But salamat po, Panginoon, sa buhay po ng Panginoong Jesucristo na dumanak sa cross upang kami po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.